I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga bes, mayroon tayong updates video. Natatawa talaga ako. Galit na galit yung mga DDS, mga kababayan. Oh. Ang palabas nila, si dating Senator Trillanes, siya ang pinapadala daw sa ICC. Galit na galit yung mga DDS talaga oh. Ayan o, tingnan nyo si dating Senator Trillanes. Nandun po sa dahik. O, ito, yung kanyang sinabi, mga besa. Talagang ito si dating Senator Trillanes ng aasar o. Sabi dito, former Senator Antonio Sani Trillanes IV attending on ICC seminar in Dahik. Agay. Told everyone to just relax and reassure that the former President Rodrigo Duterte is still detained at the International Criminal Court, which is ang ICC facility. Tapos ngayon, mga besa, mayroon silang binaviral na video na natagpuan daw si Digong doon sa loob ng kanyang selda na unconscious, nawala ng malay. What? Istoryahe talaga, drama talaga nila na hindi na talaga paniwalaan ng majority. Mga DDS lang naniniwala paawa effect. Hay, style nila yung mga ganyan. Ako, talaga naman. Ano na yan? Basang-basa na Trillanes remarks come after Vice President Sara Duterte expressed concern about her father and just inhuman ICC detention. Agoy. Ay, galit na galit ang mga DDS, mga beswa. Ayan sabi dito, relax lang. Hoy, mga DDS, relax daw, sabi ni Trillanes. Trillanes Rodrigo Duterte Selena ICC detention as BP Sara raises health concern. Ayun paano yun istoryahe din yun yung babaeng yan. Wag kayo maniwala hayaan yung mga DDS maniwala sa kanilang kaabnuan. Ganyan sila ito, basahin po natin para kompleto detalyado, okay? Sabi po dito ng politik to, mga bes? September 27, 2025. Wow! Talaga naman ito si dating Senator Trillanes. So, hindi po ako followers ni Trillanes. No. Pero, ako'y nagpasalamat din sa kanya. Bakit kanyo? Dahil kung hindi sila na nagsampa ng kaso noong 2017 para mabigyan ng kaukulang hustisya ang mga namatay sa Ejeke, bagamat hindi siguro makulong yan si Digong, no? Pero dahil din sa kanila, no, pasalamat din po tayo sa Pilipino, at least ay sila ay mayroong ambag din naman, no, sa pagtulong at nakita ang brutal sa pagpatay sa mga inosenteng Pilipino. At siyempre yung iba, kahit sabihin mo kriminal ang iba, may karapatan din sila mabuhay sa loob ng kulungan hanggang matapos ang kanilang sentensya. Dapat kulong lang sila, 'di ba? Panghabang buhay. Yung parang aso na itrato mo sila na parang aso, isang utos mo lang patay ka agad. Wag ganun. May batas tayo na binigay ng Diyos, yun dapat ang sundin natin. Kung tutuusin, makita nyo si Pangulong Marcos Jr., ang kanyang war on drugs, napakaganda mga besa. Walang natukhang. Ayan sabi ng politiko. Tuloy. Ayan po si Senator Trillanes. Ayan, former Senator Antonio Trillanes IV has dropped a casual update about former President Rodrigo Duterte while on visit to The Hague, Netherlands. Ayan. Kaya sa mga nagsasabi na may sakit, hindi nakaalala, mali kayo. Ang akala nyo maluloko yung mga Pilipino. Hindi ayan, nandyan sila. Kahit sabihin mo dilaw itong mga to, may pakialam sila, but not all dilaws naman ganyan. Pero talagang karamihan din dito sa liberal, no, parte, talagang mayroon din silang pakialam. Ayan Woohoo! Aba, binisita ni dating Senator Trillanes si Digong. Trillanes posted a snapshot outside the International Criminal Court, which is ang ICC, on social media on Saturday,
telling the public the former President Rodrigo Duterte remains in detention. Agay! Sakit sa dibdib ito, mga DDS. Tuloy. Sabi pa dyan, his social media post came after the Vice President Sara Duterte blasted the ICC for the unjust and inhuman detention of her father amid his health condition. Citing information from the hospital sources, she claimed he was found unconscious in his cell and had to undergo medical test, accusing the ICC for filing to keep him safe. Agay, sus, masyado kayong maduda sa ICC eh. Magaling ang mga doktor nila dyan, ano. 'Di ba? Ito si Sara, ano to eh, mahilig ito maggagawa ng istorya eh. Pero na ano no, sa katsismosahan niya, nahuli din siya sa sarili niyang bibig na sinasabi nag-alala do ang papa niya sa mga nangyari sa flood control na Ghost Project. Eh kung tutuusin, panahon pa ni papa niya yun. Kung nakikita niyo mga engineer ngayon na sasangkot sa flood control, yan yung mga engineer nung panahon ni Digong. Kaya tatak niyo sa utak niyo yan. Mga dilis, The family was not informed of the accident. No explanation was given. These alarming developments rise. Ayan. Grave concern about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of PRRD. Uy, alam nyo, mas safe na safe doon si Digong, ano? Maganda yung bahay niya, the aircon pa, magandang pangkain niya, may kumpleto pa siyang doktor. Ano pang hanapin nyo? Sabi pa dito, the country's beef demanded the ICC to rectify this gross injustice and ensure the former President Rodrigo Roa Duterte is afforded the proper care and ultimately the humanitarian consideration he rightfully deserves. You see? Ano pang hinahanap nyo? Alagang-alaga si Digong kaya. Agay. Taliwas doon sa mga pinagpapakalat ng mga DDS na wala namang katotohanan. Para para makuha ang simpatsya na naman ng majority ng Pilipino. Hindi nyo na mauto ang majority. Alam na alam. Ang style nyo bulok. Huwag ganun. Kami pa. Utuin nyo yung mga DDS. Huwag kami. Trillanes who initiated on ICC complaint against Duterte over the dog for killings meanwhile was among the participants of the 10th seminar on cooperation from September 16 to 18 at the ICC. Wow na wow. Ayan si dating Senator Trillanes. Sabi sa inyo talagang matinding kaaway ni dating Pangulong Digong ito. Kahit sa Quadcom nga nagkainitan ni Digong at saka si dating Senator Trillanes alam nyo, mga kababayan, kung bakit galit na galit si dating Senator Trillanes. Kasi nga, binantaan itong patayin totoo yun. The 3 days seminar team, Effective Justice Through Efficient Cooperation, brought together 32 representatives from 19 countries including 6 states, not even party to the Rome Statute, to chat with the ICC official about improving cooperation and ongoing investigation that discussions including improving cooperation tools, witness protection, and post-trial procedure. Yun naman palang punta niya doon. Ilang countries ang participant? 19 countries. Seminar yan. So, well, pag yan naman ang sadya niya doon, natural, hindi mo rin maiwasan na magtatanong siya. Kumusta yung dugas? Siyempre, sasabihin ng iba, okay naman siya. Alam mo naman si dating Senator Trillanes, di ba? Pwede niya naman tanungin yun. So, mahalaga na yung kanyang participation dyan sa ICC for the seminar tungkol sa mga bagay-bagay. Alam nyo na yan kung ano yan. Sabi niya pa nga dyan, relax lang po. Nasa loob pa si Dots. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Trillanes wrote on Facebook. Sariro to Tingnan nyo yung mga nagko-comment, galit na galit sa kanya mga dutay. Sabi dito Trillanes post Duterte, now he has brain damage. May pamo, uli ka Trillanes, pautog na lang. Ayan mga DDS yan. Sabi pa dito okay lang yan, at least political career nyo, kahit traffic enforcers ayaw sa'yo. Mga DDS yan.
Oh, ayan oh. Oh, ito naman. Mga anti-Duterte. Bakit galit na galit si Trillanes kay Duterte forever obsessed? Kasi nga yun. 'Di ba? Tinangka ang buhay niya eh. Eh siyempre sundalo 'yan kaya alam niya na alagaan ang sarili niya. Eh siyempre napakaingat niya kaya. Oh, 'di ba? Yun lang naman ang reason niyan eh. Si Congressman Laila de Lima muntik na. Muntik na. Sabi nila sa kanya, kung hindi pala sila umalis, wala na, patay na yan si Congressman de Lima. Inambus yan. Doon sa pag-imbestiga niya sa quarry doon sa Laod na pinagtapunan ng patay. Dati siyang DOJ secretary ni Aquino. Muntik na talaga. Pero, hindi rin siya nakaligtas kasi, tulad nga ng mga nangyayari, mahilig si Digong magtanim ng ebidensya. Yun ang ginawa niya kay de Lima. Kung ano yung mga salita na pinukol kay de Lima, pagbibintang, kaysa nagkaroon sila ng ni Junel, 'di ba? Yung nakita niyo mga video, inedit lang yun eh. Nagkaroon sila ng pagtalikan daw, ganon. Biro niyo. Grabe ang galing talaga ni Digong gumawa ng fake ebidensya, mga bes. At the end of the day, 'di ba? Nakulong si de Lima na walang pagkakasala. Na-absuelto siya. Biro nyo yun? Saan kayo makikita niya? Kaya, hindi na po tayo magtataka mga kababayan kung itong fake witness, alam nyo na kung kanino nila ginaya. Kaya wag kayong bastang maniniwala. May learn and lesson tayo kay Congressman de Lima. Naku, pinakulong ba naman na walang pagkakasala. Pero matindi yung hearing the time na akala mo totoo. Kahit sabi mo todo deny, si Congressman Laila de Lima hindi pa rin paniniwalaan. Kahit yung mga ibang tao nga na hindi DDS naniwala tuloy, pero dumating ang panahon mga kababayan, ayun, lumabas din ang katotohanan. Ito pa. Naloka to mga nagano. Ayan, natipaklong kahit ano gawin mo, ikaw ang bagsak at di na makabangon sa politika. Kahit ano pa ang gawin, mga Duterte patuloy na mahalin ng mga Pilipino sa buong mundo. Huwag mo kami isali. Kayo lang mga DDS, bugok ito Sinali mo pang buong Pilipino. Excuse me. Si Trillanes, tatakbo yun sa pagkasenador, ay bubuto namin yan. Bakit ba? Diba ang pakialam nyo? Panahon ni Noynoy Aquino, nag-back channel si Trillanes ngayon. Panahon ng bangag. Head prosecutor si Trillanes sa ICC at ang, ayan. Diba? Sabi nila kay kay Pangulong Marcos Jr. Pero yung totoong bangag, nasa ICC nakulong. Siya mismo nag-amin na addict siya. Nagtitext siya ng Mary Jane. Ganun ka obsess ang mga abnong dutae kung manira. Sapagkat yung mga sinasabi niya lahat ay tumatama sa kanila. Ganun yun Siguradong si Trillanes ang inutusan ni Tamba at ayan. Trillanes after 2030, ikaw naman. Hindi kayo makakapasok sa pagka-presidente. Matalino ng mga tao ngayon. Kung totoo yung sinasabi nyo, bakit nilangaw yung rally nyo? Kung talagang kayong pabagsikin ng Pangulong Marcos Jr., dapat pinuno nyo ang buong Lunita. I-occupy nyo buong Malacanang. Pero hindi nangyari Puro langaw ang kasama nyo. Nagbenta ng Scarborough. Ayan. Ayan, Sabi galit na galit mga DDS. Nangaasar talaga si Trillanes, guys, So, yun mga kababayan. See you again on my next upload. So, malinaw dito ang sinasabi niya na okay naman si Digong. Taliwas dun sa sinabi ni Lustay. Di ba? Mas maniwala ako kay Trillanes. Kaya siyempre, nagtanong yan. Maniwala kayo. Huwag kayong maniwala sa mga palabas ng mga Duterte. Huwag kayong maniwala kasi puro fake niyan. Puro fake ang kanilang mga utak. Mga abno, mga yan So, yun mga best. See you again on my next upload. Bye-bye-bye yan, babus. God bless Philippines.